Isang syudad kung saan ang ingay ng paligid mo, mga sasakyan na nag-iingayan, mga tao na nagchichismisan, at mga hindi kaaya-ayang panoorin tuwing gabi ay makikita mo sa daan. Kaya pinili ko na magtira at makasama ang lolo Delfin ko sa hasyenda niya, kung saan sanay na ako mag-alaga ng kahit anong hayop. Magtanim ng kahit anong mga halaman. Ako si Carlos at ito ang buhay ko, kasama ko ang aking lolo Delfin, sapagkat wala na siyang ibang apo na nag-aalaga sa kanya. Alam ko na si Lolo Delfin ay malakas pa kahit malapit na siya mag-70 taong gulang. Siyempre ang aking ama't ina na nasa malaking lungsod nag-aasikaso sa kanilang negosyo, pero ako mas pinili kung mamuhay ng may kahamikan ang lugar. Isang araw sa tabi ng aming hasyenda nga ay may nagdadaratingan na sasakyan. Nakita ko ang aming pangulo na kung saan tinitingnan niya ang lugar at ilang linggo nga lang ay may naganap na konstruksyon sa tabi ng aming hasyenda. At ilang buwan nga lang ay may isang bahay na hindi masyadong kalakihan at meron itong swimming pool. Ang kanilang gate ay napakatibay at maraming gwardiya sa palibot. May bumukas nga ng kanilang gate at doon may magandang kotse ang pumasok sa kanilang mansyon at kitang-kita ko na may isang babae nang ana lumabas. Apo, ano ba yan sinisilip mo dyan sa itaas? Bumaba ka nga rito, baka mahulog ka dyan. Andoon pala ako sa bubong kung saan nakasanayan ko na umaakyat tuwing gabi kasi gusto ko nakikita ang paligid na kay ganda kahit walang masyadong ilaw, na ang mga bituin din ang sisimbolo ko na magagandang ilaw na kumukuti-kutitap. Lo, tara kain na tayo, kanina pa nakahanda pagkain sa lamesa. Apo, Carlos, wag ka nang umakyat sa bubong, baka ikaw ay madulas at nako apo. Malayo ang ospital dito at saka hindi na ako marunong mamaniho. Tingnan mo mga mata ko, di na ako masyado nakakita. Pasensya na Pulo, tinitingnan ko lang ang bago nating kapitbahay. Ganda pala ng bahay nila, may swimming pool at daming mga gwardya. Sa alam ko apo, sabi ni Aling Lydia kahapon anak yan ng ating president. Talaga holo? Tapos dyan na siya titira? Ang tanong nga ni Carlos sa kanyang lolo na nabigla kasi di niya akalain na magkakaroon sila ng kapitbahay na anak mismo ng presidente. Madaling umaga nga ay naglilinis ng kabayo si Carlos at ang iba nilang mga tauhan ay namimitas ng matatamis na mangga. May pumunta nga sa kanila. Apo, tingnan mo nga doon sa gate kung sino yung doorbell ng doorbell. Sira naman itong camera sa ating gate, di ko makita kung sino yan. Pinuntahan nga ni Carlos ang kanilang malaking gate at sinilip at kinausap kung sino ang nasa labas. Magandang umaga dyan sa inyo, Mr. Moreno. Pinadala po ako ni Binibining Ariana dito upang bumili ng mangga nyo, kasi kahapon yung katulong namin isa siya sa nakatikim ng pinitas na mangga ni Aling Lydia. Ah, ganun po ba? Hindi po kami tapos sa pagpipitas ho. Ganito na lang ho. Ako na lang mismo magdadala doon po sa inyo. Kung okay lang sa inyo. Makalipas ang ilang oras, bitbit nga ni Carlos ang nagtatamisan at kay ganda ng hugis at kutis ng mangga na nilagay niya sa basket. Uy Mr. Moreno, halika pasok. Alam niyo ho ba na hindi kami basta-basta nagpapasok dito, pero alam ko na mas matagal na kayo rito sa lugar tapos magkatabi lang ang bahay ng anak na presidente. Syempre, gusto din naming na makilala namin ang aming mga kapitbahay. Isa na nga si Lydia, kahapon tinanong namin kung ano ang mga pangalan nyo. Anyways, ako nga pala si Albert. Ako ang tagabantay dito sa gate ni Sa Binibining malayong-malayo Ariana. nga ay may nakita siyang babae na ang sexy at naka-swimsuit ito at naliligo sa pool. Nang masulyapan ni Ariana ang guard na may kakwentuhan, nilapitan niya ito ang guard. Kuya, sino sila? Magandang tanghali po Binibini. Andito ako upang dalhin itong manggagaling mismo sa aming puno. Alam nyo ba Binibini na napakatamis ng mangga naming kami dito sa lugar ang may pinakamatamis na mangga. Ganun ho ba, Ate Alicia? Please bigyan ho po siya ng pambayad. Ay wag na po Binibini, bilang bahagi ng aming nakasanayan ho. Libre lang ito kasi po parang ang ganda din isipin na may iba kaming kapitbahay na mabait po.
Hindi nga ito tinanggap ni Carlos ang bayad at umalis na siya sakay ng kanyang kabayo. Lo, inayos ko na yung CCTV natin doon sa may gate. Huwag na kayong mag-alala. At ito po ang buong kita ng iyong matatamis na mangga. Ang laki nito, Apo. Laking tulong para sa kinabukasan mo. Anong kinabukasan, Lo? Nakapagtapos na po ako, Lo. Pero alam mo yung pagiging doktor ko, hindi talaga yon ang passion ko. Andito sa farm mo ang passion ko, Lo. Doktor ng hayop ang gusto ko, Lo. Hindi akalain ni Carlos, nakita niya na may isang babae ang nakatayo sa kanilang bintana. Nakatalikod ito at ang ganda ng kanyang katawan at ang habang nan-akapunitail ang kanyang buhok. Gandang umaga, Mr. Moreno, si Ariana ho, kausap niyo kagabi. Parang ang sarap ng tulog mo, Sir Carlos. Carlos na lang po, binibini. Ay, andito pala ako kasi para sabihin na salamat sa matatamis na mangga. At bilang kapalit ay naggawa ako ng mango float. Talaga ho, binibini, paborito ko talaga ang mango float. Nagkwentuhan nga sina Carlos at Ariana kasama ang kanyang lolo Delphine. At nang malapit na magtanghalian ay umalis na itong si Ariana sapagkat dadating ang kanyang ama. Pagpasok ng ani Ariana sa kanilang bahay. Chloe. Naparito ka. Si Chloe nga ay isang kasintahan ni Ariana. Pero hiniwalayan niya ito sapagkat kani-kaninong mga babae lang kinakasama. Sorry Ariana, wala kaming relasyon ni Kayla. Ikaw lang ang mahal ko. Please Louie, please, oh my God. Bakit ba alam mo kung saan ako nakatira? Hinahanap ka na ng ating mga kaibigan. Nako. Jessa, si Jessa ba nagsabi sa'yo andito ako? Alam mo naman Louie na wala na tayo 3 buwan na. Please move on Louie, makakita ka rin ng iba dyan. Habang palabas na nga sa gate si Louie, si Carlos naman ay nasa labas ng gate nila Ariana upang ibalik ang lagayan ng mango float. Nasulyapan ito ni Louie si Carlos at iba ang tingin niya rito. Pumasok nga si Carlos sa bahay ni Ariana. Habang hininto ng ani Louie ang kanyang sasakyan at lumabas at kinausap ang guard ni Ariana. Napasabi naman itong gwardya na si Carlos nga ay nasa tabi lang ang bahay nila. Kaya nagkaroon ng planong di maganda si Louie nito. Hey dude, ano na balita kay Ariana? Ang tanong ni Jessa kay Louie. Nagplano nga si Louie na akitin ni Jessa itong si Carlos sa halagang malaki ang kapalit. Apo, tingnan mo nga sa CCTV kung sino yang nasa labas, ngayon ko lang yan nakita. Lumabas nga si Carlos, sabay tanong kung ano nga kailangan ng babae. Gusto ko po sanang bumili ng mga itlog sa manok nyo, kasi sabi ho nila ang sasarap ng mga itlog ng mga manok nyo at gusto ko rin yung organic din. Ah, okay po ma'am, saglit lang umupo ka muna dyan, at kukuha ako ng mga itlog, magkano po gusto nyo? 10 trays. Naku po ma'am, medyo madami-dami din yan 10 trays. Aham, mag-isa ka lang ho ba? Ah, hindi kasama ko yung insan ko. Lumabas nga sa kotse ang insan na tinatawag niya at yun pala ay si Louie. Magandang araw po. Louie Montemayor. Carlos Morales, sir. By the way, si Jessa pinsan ko. Aham, nakita-kita kahapon na pumasok sa bahay ni Ariana. Magkaano kayo? Tanong ni Louie kay Carlos habang si Jessa naman ay tila hindi mapakali. Ah, wala naman sir. Bale noong nakaraang araw bumili sila ng mangga. Hindi na namin pinabayad kaya binigyan kami ng lolo ko ng mango float. Sinauli ko lang yung lalagyan kasi baka masira pa doon sa bahay namin. Okay, I just thought you are in related or kasintahan kanya. Umalis nga sila Louie at Jessa bitbit ang 5 trays ng organic egg. So, paano to insan, okay lang ba na 5 tray lang ito? Siyempre insan, bigay mo sa akin yung chemicals na panghilo. Ayan, kunti lang ilagay natin yung sasakit lang ang tiyan at susuka lang sila. Ang masamang plano nga ni Louie ay nagkatotoo. Nilagay niya sa daanan ang mga organic na itlog na may nakasulat.
libre organic itlog mula sa Morales Farm na kung saan maraming tao ang dumadaan at napakuha. At ng bandang kalahating gabi nga ay maraming tao ang pumunta sa bahay ng Morales. Lydia? Napano bakit ang daming mga tao? Naku Sir Carlos. Yung mga nilagay nyo na mga organic itlog sa labas ng daanan, marami kumuha at kumain ito, marami din nagsuka at nagsakitan ang mga tiyan nila. Hindi akalain ni Carlos na may mangyayaring malaking gulo. Iniwasan niya ang ganoong mga eksena. Mga tao na nagpunta sa kanila humingi ng tulong sapagkat malayo ang ospital. Napalabas nga si Ariana kasama ang kanyang katulong at gwardiya upang tulungan si Carlos. Binibining. Ariana. Ba't andito po kayo? Hayaan mo kaming tumulong. Sanay na kami nito, may mga handang gamit kami sa bahay kaya wag kang mag-alala. Napatigil itong si Ariana sa pagsalita nang makita niya si Carlos na nilapitan ang isang bata na nanghihina na. At ito nga ay tinulungan agapan ni Carlos ang bata. Hindi ko akalain. Opo, binibini Ariana, isa din akong doktor, pero mas mahal ko ang pagiging isang farmer, kaya andito ako. Salamat sa iyong tulong. Naging mapayapa at tagumpay ang kanilang pag-alaga at paglunas. Kinausap nga ni Carlos si Ariana na alam niya kung sino ang may gawa nito. Tiningnan nga nila ang CCTV at doon nga ay nabigla si Ariana sa nakita niya kaya gumawa siya ng aksyon para mahuli sina Louie at Jessa. Teka lang. Inaresto nga sila Jessa at Louie sa kanilang kasalanang ginawa pero walang makita na ebidensya ang mga pulis nito kung sila ba ang may gawa. Kaya nakalaya din sila sa tulong ng kanilang attorney. Hala! Pasensya na po kayo Ma'am Jessa, pero bilin po ni Binibini Ariana na wag na daw kayong papasukin. Nakikiusap ako Manong Guard. Pinilit nga ni Jessa kausapin ito pero ayaw itong papasukin sa guard. Hanggang lumakas na nga ang kulog at ulan. Manong Guard, please papasukin mo ako, baka makita ako ni Louie dito. May sasabihin ako importante sa kanya, please. Please. Kanina pa ako dito, nagmamakaawa po ako. Takot na ako Manong Guard. Tinawagan nga ng guard si Ariana at ito na may pinapasok nila. Ariana, makinig ka. Sorry. Pero may dapat kang malaman, ang katabi niyong bahay si Morales ba yan yung binilhan naming ng itlog? Paka na yun lahat ni Louie, ginamit lang niya ako, pero nag-iba ang plano niya, naging marahas siya. Please tumawag ka ng pulis, kanina pa ako nakikiusap pero baka may masama nang nangyari sa kanila. Nakinig naman itong si Ariana kay Jessa sapagkat kaibigan naman niya ito ng matagal. Lumabas nga si Ariana at doon sa madilim na parte may isang sasakyan na nakabukas. Nilapitan nila ang sasakyan na yun at doon tinulak paloob si Ariana ni Jessa. Sabay lagay takip sa bibig at ilong at nahimatay ito. Kinaumagahan nga may mga pulis sa labas ng bahay ni Ariana at andoon din ang presidente, may mga press at mga etsyuserang kapitbahay. Lumabas nga itong si Carlos at nadaanan niya ang bahay ni Ariana na napakalaking tanong sa kanyang sarili kung ano ba ang nangyari. Bumaba siya sa kanyang kabayo at doon nakita niya si Lydia, tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Nagulat nga si Carlos sa kanyang nalaman at hinanap nga niya ito si Ariana sa kanilang lugar. Sa CCTV nga nila Carlos ay nakita niya nito ang mga pangyayari. Ibinahagi ng ani Carlos ito sa presidente at hinanap na ng pulisya ang sasakyan na ginamit nila. Ilang linggo na rin pero wala pa rin silang balita tungkol kay Ariana. Nanawagan na ang presidente sa press at nilabas na nga sa telebisyon ang pangyayari. Pero si Carlos ay wala pa ring tigil itong hinahanap si Ariana, hanggang isang araw napaisip niya yung araw na nag-usap at nagkwentuhan sila ni Ariana. Sinabi ni Ariana na ang kanyang mga kaibigan ay may sariling resort na kung saan kailangan mong gumamit ng bangka kasi ito ay eksklusibong island na nabili ng isang kaibigan nila. Hindi nga nabanggit ni Ariana kung sino itong kaibigan nila na may-ari ng isang malaking pribadong resort. Kaya kinausap ni Carlos ang malalapit kay Ariana, katulong at kaibigan niya. Pero walang impormasyon siyang makuha,
kaya napaisip niya ang mga kaibigan ni Louie at biglang may tumawag. Hello, si Carlos ba ito? Please, ayaw ko ng gulo. Masamang tao talaga si Louie, kaya niya manipulahin ang nasa paligid niya. Pero ako, sawa na ako sa mga pangluloko at panggagamit niya sa akin. Hindi ako magpapakilala sa'yo, pero ibibigay ko sa'yo ang lokasyon kung saan nila dinala si Ariana. Pinatrace nga ng presidente ang kumausap kay Carlos at doon nila nalaman na phone number pala ni Kayla yon. At doon ang mga ibang pulis nga ay pumunta sa bahay ni Kayla, habang ang presidente naman kasama si Carlos ay pinuntahan nga ang lokasyon kung saan andon si Ariana. Habang ang ibang pulis naman na nasa bahay nga ni Kayla, nakita nila doon nagtatago si Jessa. Kaya tinawagan ni Jessa si Louie na papunta na ang ama ni Ariana at si Carlos. Pinaligiran nga sila ng mga pulis sa lugar. Nang magkaputokan na nga si Carlos ay pumunta sa likod na bahagi ng bahay. Binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto at doon nakita niya ang gamit ni Ariana. Nasulyapan nga ni Carlos sa bintana na tumakas si Louie at kinaladkad niya si Ariana. Sinigawan naman ito ni Carlos. Habang si Louie na may bitbit na baril at pinutukan niya si Carlos, dali-dali namang kinakaladkad ni Louie si Ariana papalayo. Carlos, nasaan ang anak ko? Mr. President, dito lang po kayo, baka may mangyari pa sa inyo. Hindi. Hindi. Habulin natin ang anak ko. Hinabol nga nila si Ariana. At doon sa isang pangpang na bahagi at makikita sa ibaba ang tubig na kay lalim habang tinutok ni Louie ang baril sa uluhan na bahagi ni Ariana. Kung hindi man masa akin si Ariana, sabay-sabay na kami magpapakamatay. At yun nga si Ariana at Louie ay nahulog patungong sa malalim na dagat. Tumakbo ng mabilis itong si Carlos at tumalon upang sagipin si Ariana. Hanggang nakita niya si Louie na nakalutang na at duguan. Pero hinanap pa rin ni Carlos si Ariana. Sumisid siya sa ilalim ng dagat at doon may isang kumintab na bahagi at pinuntahan niya. Yun pala ay isang gold necklace na bigay ng kanyang ama. Narescue nga si Ariana pero si Louie ay nawalan na ng buhay. Salamat. Salamat. At nang lumapit nga si Ariana kay Carlos upang magpasalamat ito, ay biglang nagising si Louie at kinuha niya ang baril na nasa malapit na pulis at pinutok niya ito kay Ariana at Carlos, ngunit nabigo pa rin si Louie sapagkat nasagip ng presidente ang bala na sana doon tatama kay Ariana at napuruhan ang presidente. Buti nga lang ay may dumating na mga rescue at dali-daling nilunas naman ni Carlos ang duguan na braso ng presidente. Si Louie nga ay nakakulong, samantalang nadakip din pati si Jessa. Sa bahay nga ni Ariana ay doon muna nagpapagaling ang kanyang amang presidente. Samantalang si Carlos naman ang nag-aalaga nito. Maraming salamat Carlos sa lahat-lahat, kung hindi dahil sa'yo wala na ang papa ko. Niyakap niya si Carlos at umiiyak. Ilang buwan din makalipas at ang presidente nga ay naghandog pasalamat sa kanilang bayan sapagkat naging mabuting kapitbahay sila sa kanyang anak. Bilang pagganti ito ay nagdiwang ng ingranding kainan sa bahay ni Ariana kung saan lahat ng nasa paligid nila ay inaanyaya na lumahok sa selebrasyon. Naging masaya nga ang selebrasyon hanggang nagkaroon nga ito ng isang malaking fireworks. Habang si Ariana naman ay hinanap niya si Carlos. Pasok iha, si Carlos nasa bubong na naman nanonood ng mga palamuting pumuputok. Mga fireworks hulo, pupuntahan ko siya. Si Carlos nga na nakatayo at pinapanood niya ang mga fireworks na kay ganda-ganda. First time ba ito mangyari sa inyong lugar? First time kung basihan ang haba sa oras at tagal at sakay ganda din mapapatulala ka talaga. Pero alam mo Binbining Ariana, mas maganda pa rin tingnan ang mga bituin. Andyan lang sila kumukutitap tuwing gabi, mawawala lang ng kaunti pag may malaking ulap. Gaya mo Binibining Ariana, isa kang bituin sa una kung tingin dito sa malayo. Hindi man kita masyadong nakita noong among yapak sa iyong bahay, pero alam ko na kumikinang ang iyong kabutihan at ganda, kaya nga hindi ka basta-basta kasi ikaw ay anak at nag-iisang prinsesa ng presidente. Mahal na mahal ka ng iyong ama. At yang mga bituin na yan, kung kaya ko lang. Ibigay yan sa iyo Ariana.
Kinuha nga ang kamay ni Ariana habang ang mga fireworks ay nasa kalangitan na kay ganda pagmasdan habang pumuputok ito. Hindi mo naman dapat gawin niyang pagkuha ng bituin. Sapat na sa akin ang pinakita mong ningning sa buhay ko. Kasi alam mo, nawala ang ningning ko na umibig ulit, pero ikaw ang dahilan sa mga ningning na binahagi mo sa akin. Naging bukas naman ang puso ko, at sana, sayo lang ito, huwag mo sana itong sasaktan ang damdamin na nararamdaman ko, Mr. Carlos Morales. Binibining Ariana Hidalgo, pwede ba kitang maging kasintahan? Ngumiti ng matamis itong si Ariana, nasing tamis ng pagmamahal at ang mangga na una niyang natikman at nakilala si Carlos. Hinalikan nga ni Ariana sa labi si Carlos at niyakap ng mahigpit sabay tingin sa kalangitan at nanonood ng mga bituin na tunay na kumikislap sa taas. At dito nagtatapos ang The President's Daughter. Salamat mga ka-listeners and viewers, don't forget to subscribe, like, follow, share, and comment below. Sa susunod na namang orihinal na kwentuhan.